we are going to launch the P20 program. P20 program is basically a 20 peso rice to be launched through the LGUs of the region 6, 7, 8 starting next week. 20 pesos na kada kilo ng bigas sisimulan ng ibenta sa Visayas region. Kung makaka 70% tayo na voters turnout, napakalaking bagay na po yan sa Commission on Elections. Kung mas mahihigit pa dyan, medyo saludo ako sa sambayan ng Pilipino kung magagawa natin mas mataas pa na boboto tayo ngayong darating na halalan po. 70% voter turnout target ng Commission on Elections sa darating na 2025 midterm elections. Online voting, no, there's no specific timeline. We'll just have to wait for the court's actions. Petisyon para ipatigil ang internet voting hindi pa rin natatalakay ng Supreme Court. The creation of a special task force to do a sweeping review of all our road safety policies and procedures. It will be composed of the LTO, the LTFRB, and the DOTR. 671 driver's license sinuspinde ng Land Transportation Office dahil sa pagkakasangkot sa aksidente at iligal na droga. Pagbuo ng Special Task Force na magre-review sa road safety policies, pinabubuo ng Department of Transportation. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Inanunsyo ng Department of Agriculture ang pagsisimula ng pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Inihag ito ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu City. Mula sa Malacanang, ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Magandang hapon, Nel. Saang lugar at kailan unang mararamdaman itong 20 pesos na kada kilo ng bigas? Yes, June, ang pilot implementation para nga dito sa pagbebenta ng 20 pesos na kilo ng kada kilo ng bigas ay unang ipatutupad dito sa Visayas Region sa susunod na linggo. Ito ang inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 12 Visayas Governors sa Cebu Provincial Capital kanina. Ayon kay Secretary Laurel, napili ang Visayas na unang pagbentahan ng murang bigas dahil sa mas maraming nangangailangan sa riyon. Sa ngayon na, we're launching here because mas maraming ang nangangailangan sa mga regions na yun. But of course, ang eventual intention nitong programa na ito, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, launch it, and manage it, nationwide to eventually. Pagkatapos ng launching sa Visayas, kalaunan ay ipatutupad na rin ito sa buong bansa. Ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas ay lilimitahan lamang sa 10 kilo kada linggo o 40 kilos kada buwan sa bawat pamilya. Sa unang pagkukwenta ng DA, maaaring umabot sa 3.5 billion hanggang 4.5 billion pesos ang kinakailangang budget para sa subsidiya na ito sa bigas, didepende pa kung hanggang kailan ito ipatutupad. Ayon sa kalihim, nais ng Pangulo na maipatupad ang murang bigas na ito hanggang sa taon 2028. The President has actually given the directive. Initially, itong program ng DA was supposed to last for until December. And pwede pang stretch yan hanggang February. But our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang
hanggang 2028. Ayon kay Secretary Laurel ay ipatutupad ang programa na ito pero aayusin muna yung panuntunan na ukol dito. Matatandaan natin yun na itong 20 pesos na kada kilo ng bigas ay isa sa kabilang dito sa campaign promise ni Pangulong Marcos. Jun? Nel, anong klaseng bigas ba yan na nagiging programa nga ng pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr.? Ito ba ay imported o ito ba ay sa NFA? Ito ay galing sa NFA, Jun, dahil nga sinasabi ni Secretary Laurel na puno na rin yung warehouse ng NFA, kasunod nga rin itong naging anihan at kinakailangan na rin nilang mailabas itong mga bigas na ito, Jun. Ito ay subsidiya, tama ba, Nel? Tama ka dyan, Jun, na subsidiya. Kung halimbawa, inihalimbawa ni Secretary Laurel na halimbawa sa kasalukuyan ay naibebenta yung NFA rice ng halimbawa ng 33 pesos at kung susumahin kung 20 pesos na lang ibebenta yung 13 pesos, paghahatian yon ng DA sa pamamagitan ng FTI at ng selected LGU na makikinabang dito sa murang bigas na ito, Jun. Hindi may alis, Nel, na masabi ng ilan, lalo na namang kritiko ni Pangulong Marcos Jr., na ito ay parang pampaampat lamang doon sa mababa niyang trust and approval rating, Nel. Hindi pa rin kasi natin alam yung naging detalye ng pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa Cebu dahil ito ay last minute advice din dito sa Malacanang press corps, yung mga nagko-cover sa kanya. Kaya halos wala pa rin tayong detalye. Malamang bukas kung makapagbibigay ng detalye ang Malacanang ukol ba dito sa mga napag-usapan sa pulong kung ano ba yung naging layunin nitong pagbebenta o yung namurang bigas sa merkado sa unauunahin dito sa Visayas Region, Jun. Kasi Nel, parang biglaan yung nangyari kung tama yung recording ko doon sa mga programa ng Department of Agriculture. Kung parang biglaan ito ba ay kasama mismo sa programa na babudgetan na manggagaling mismo sa pambansang pondo, Nel? Nabanggit na rin ni Secretary Laurel during his briefing kanina na matagal na nilang tinatarget ito. Kumbaga, laging ito nasa goal nila na makamit itong campaign promise ni Pangulong Marcos na 20 pesos per kilo na bigas. At ngayon nga ay naisa katuparan ito, Jun. Pero yun nga, yung announcement, yun nga naging biglaan ngayon dahil nga doon after ng pakikipagpulong ni Pangulong Marcos dito nga sa Cebu. Alright, maraming salamat, Nel Maribohok. 19 na araw na lamang bago ang May 2025 midterm elections. Kaya naman patuloy ang paghahandang ginagawa ng Commission on Elections para dito. Kasama na rito ang mas maagang pag-activate ng kanilang online precinct finder bago ang mismong araw ng halalan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Kung makaka-70% tayo na voters turnout, napakalaking bagay na po yan sa Commission on Elections. Kung mas mahihigit pa dyan, medyo saludo ako sa sambayan ng Pilipino kung magagawa natin mas mataas pa na boboto tayo ngayong darating na halalan po. 70% voter turnout. Ito ang target ng Commission on Elections sa darating na May 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tradisyonal na mababa ang turnout sa ganitong eleksyon kumpara kapag national o presidential election. Karaniwang nasa 63% hanggang 65% lang ang midterm voter at isa ito sa patuloy na hamon para sa COMELEC. Sa kasaysayan natin, pag midterm election, lagi mababa. Ang highest natin, itong 83.5% itong 2022. Presidential elections kasi, and vice presidential. Samantalang kapag midterm election, yung pong 12 senador hanggang sangguniang bayan members, 65%, 63 to 65%, yan po naglalaro yung pagboto ng mga kababayan natin, yung voters turnout. Talaga po kasing 63 to 65% sapagkat yung historical po talaga yan dahil nga po yung interest ng mga Pilipino, pagka midterms, wala kasing president tsaka walang vice So disregard na lang po nila yung midterm election. Sabi nila, may trabaho tayo, sayang din ng overtime kahit walang pasok. Overtime na lang o kaya pumasok na lang tayo sa trabaho. Yung iba naman,
talagang dinidisregard na lang para hindi naiipit kasi kakilala yung mga tumatakbo, hindi na lang sila bumoboto. Yun po yung nagiging problema. Kaugnay nito, hiling ni Chairman Garcia sa mga kandidato at political parties na habang masigasig sila sa pangangampanya, dapat rin aniya ay hikayatin nila ang mga tao na bumoto ngayong darating na halalan. Samantala, 3 linggo bago ang araw ng eleksyon, muling inactivate ngayong araw ng Commission on Elections ang kanilang online precinct finder. Sa nasabing platform, maaaring malaman ng isang botante kung saang presinto sila nakatala at dapat na bumoto. Bukod sa precinct assignment, makikita rin dito kung active o inactive voter ang status ng isang botante. Ayon kay Chairman Garcia, maaaring ma-encounter ng ilan na mag-e-error ang website o kaya naman hindi sila makapasok. Ngunit paliwanag niya, hindi ito glitch kundi isang stratehiya para kontrahin ang posibleng hacking attempts sa nasabing platform. Noong nakaraang 2022 presidential elections, umabot sa 35 million hacking attempts ang na-encounter ng precinct finder ng COMELEC. Minsan naman, pagka po inyong binuksan, parang hindi po ma-open yung aming precinct finder. May reason po doon. Yun po ay part ng strategy para po ma-counter ang any possible attempt na i-hack ang ating pong precinct finder. Alam naman po natin, yung precinct finder ay naglalaman po ng lahat ng pangalan ng mga botante sa buong Pilipinas, yung 68,431,000, kasama na rin yung mga basic information katulad ng address po nila o kaya naman yung kanilang precinct number at saka yung lugar kung saan sila boboto. So ganun po natin inalagaan yan. Kumpara noong nakarang halalan, 1 linggong mas maagang binuksan ngayon ng COMELEC ang online precinct finder. Layunin nitong gawing mas accessible at hassle-free ang pag-check ng detalye, lalo na't papalapit na ang araw ng eleksyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa halos 200 mga observer ang ide-deploy ng European Union Observation Mission para bantayan ang idaraos na halalan sa Mayo. Ayon sa Chief Observer ng European Mission na si Marta Termido, layo nilang bantayan kung nakasusunod sa international standards at konstitusyon ng Pilipinas ang gagawing botohan. Nasa 72 mga observer na ang na-deploy ng European Mission at inaasahang dadating naman sa bansa ang higit 100 sa mga susunod na linggo. Kanina, nagpulong ang mga opisyales ng European Mission at si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia kung saan pinag-usapan ang paghahanda ng poll body 19 na araw bago ang eleksyon sa Mayo 12. Magre-release ng assessment ang European Mission matapos ang kanilang gagawing obserbasyon sa halalan para magbigay naman ng mga suwestyon kung papaano pa mas mapapabuti ang sistema ng botohan sa bansa. Wala pang aksyon ng Korte Suprema sa petisyon na layong ipatigil ang overseas internet voting na isinasagawa ng Commission on Elections o COMELEC para sa mga botanteng nasa iba't ibang bansa. Samantala, nagbabala naman ang Supreme Court laban sa mga peking notice, subpoena at advisory na pinalilitaw ng mga masamang loob na galing sa kanila upang makapambiktima. Ito ang balita ni Dante Amento. It wasn't part of the agenda. Hindi nakasama sa agenda ng en-banc session ng Supreme Court ang petisyon na inihain ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban noong nakaraang April 3. Layo ng petisyon na ipatigil ang internet voting para sa mga overseas Filipino voter at mapawalang bisa ang mga resolusyon ng Commission on Elections o COMELEC para dito. Nais din ng mga petitioner na magkaroon pa rin ng manual counting at on-site canvassing para sa overseas voting. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, walang partikular na panahon kung kailan aaksyonan ng korte ang petisyon. Online voting, there's no specific timeline. We'll just have to wait for the court's actions. Nagpasalamat naman ang COMELEC na walang restraining order mula sa korte. Nagsimula na noong April 13 ang overseas voting sa iba't ibang bansa. 77 posts ang pinayagan ang internet voting bagamat may ilang bansa na bawal tulad ng China at Russia.
Patuloy na nananawagan ang COMELEC sa mga overseas Filipino voter na magpa-enroll para makaboto sa internet voting hanggang sa May 7. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng reaksyon mula sa kampo ng mga petitioner. Samantala, nagbabala ang Supreme Court sa publiko laban sa mga peking notice at subpoena na pinapalitaw na galing sa kanila. Ayon kay Chief Justice Alexander Hismundo, pati pangalan niya ay ginagamit sa modus na ito kung saan hinihingi ng mga perpetrators sa kanilang mga biktima na makipag-ayos sa mga peking korte at abogado. Payo ng SC, beripikahin ang mga makukuhang impormasyon sa mga korte at maging sa Supreme Court. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga notisya o subpoena na natatanggap nyo o nakikita nyo sa social media posting na kayo ay inutusang pumunta sa hukuman para magpaliwanag sa kung anumang bagay. Siguradihin nyo na ang notisya ay totoo at tama, magberipika kayo. Nakikipag-ugnayan na ang Supreme Court sa mga otoridad tulad ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police para malaman ang mga may pakanan nito. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtataka ang ilang kongresista kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Vice President Sara Duterte na maipapanalo nito ang impeachment case na kanyang kinakaharap. Sa gitna ito ng mga ebidensya at testigo ng Kamara sa articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Caz. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung kanyang confidence. Well, baka nanggagaling ito doon sa kanyang inaasahan niya na mananalo yung candidate ng kanyang tatay na ngayon ay ini-endorso niya na. Kasi alam naman natin yung sa Senado, as an impeachment court, numbers game siya. Matibay ang mga ebidensya, testimonya at dokumentong nakalap ng mga nag-endorso ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang panindigan ng mga kongresistang nagsulong ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kaya nagtataka sila kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni VP Sara. Una nang sinabi ng pangalawang Pangulo na kumpiyansa ang kanyang mga abogado na kaya nilang maipanalo ang kinakaharap na impeachment case. So naniniwala kami na we have all the testimonies, yung mga documents, yung mga ebidensya na magpapatunay na talagang may kinalaman siya. No? May mga patunay na pwede siyang na may impeach siya, no? Based sa mga documents at saka yung aming mga ebidensya. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre, hindi pa maaaring sabihing walang kasalanan ng impeach VP hanggat hindi pa ito nakapagbibigay ng kompleto at tapat na paliwanag tungkol sa pondo ng bayan na ipinagkatiwala sa Office of the Vice President. Kabilang ang kontrobersya sa paggamit ng confidential funds sa articles of impeachment na kinakaharap ni VP Duterte. Ayon naman kay VP Sara, nakikita niya kung gaano paghandaan ng kanyang mga abogado ang napipintong paglilitis. Batay pa sa pakikipagpulong ng kanyang legal team kamakailan, tiwala itong mapagtatagumpayan nila ang kaso. Hindi ko naman masabi kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment. Pero nung pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami dahil isa din yon sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. Taliwasan na una nitong sinabi, iniendorso na ni VP Duterte ang senatorial bets ng PDP Laban, partido ng ama nitong si dating Pangulong Duterte, gayon din ang dalawang iba pang senatorial candidates. Ang pag-iiba ng kanyang posisyon ay bunsod umano ng pag-aresto at pagsuko sa kanyang ama sa International Criminal Court o ICC. Rosalie Caz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang Land Transportation Office na bumuo ng Special Task Force upang busisiin ang mga road safety policy sa bansa. Para sa kalihim, hindi epektibo ang kasalukuyang mga pulisiya sa dami ng mga nagiging insidente sa kalsada. Samantala, umabot naman sa 671 na mga driver ang pinatawan ng suspensyon sa pagmamaneho dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko.
Ito ang balita ni Benedict Samson. The creation of a special task force to do a sweeping review of all our road safety policies and procedures. It will be composed of the LTO, the LTFRB, and the DOTR. Bumuo ng Special Task Force on Road Safety. Ito ang ipinag-utos si Transportation Secretary Vince Dizon sa Land Transportation Office kasama ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang reviewin ang lahat ng ipinatutupad na road safety policy sa bansa. Ayon sa kalihim, panahon na para muling mapag-aralan ang proseso laban sa unworthy o karag-karag ng sasakyan sa kalsada. Pag ikaw ay tinamaan ng truck at ng kaya ng bus, napakalaki ng posibilidad na may mamamatay dyan. At masyado ng maraming nagiging insidente. At clearly, yung mga polisiya ngayon, yung mga proseso ngayon, hindi epektibo. Yung roadworthiness, kailangan yan, talagang chinecheck ang makina, chinecheck ang preno, chinecheck lahat. Lalo na para sa mga truck at sa mga bus. Dahil dito, mas mahigpit na rin ang gagawing inspeksyon ng LTO lalo na sa mga pampasaherong sasakyan. Hindi po biro mag-drive ng bus at truck. Kwalipikado po ba talaga yan? Tinetest po talaga yan? Kailangan sagutin natin itong mga tanong nito. Kasi clearly, itong mga proseso natin ngayon, may pagkukulang at hindi epektibo. Maraming mga sasakyan dyan na hindi naman talaga nai-inspect ng tama. May mga nagbabayad para mag-non-appearance. Ayun naman po natin yan. Pero hindi na po pwede yan. Kaya siguro pagdating ng aming bagong makina, we should focus on trucks and buses first. Top of mind dyan, yung brakes, yung tires, yung steering wheel, yung mga that would affect yung pamamaneho mo. No? Pero arami yan. Detalyado po yan. Ikinababahala rin ng DOTR ang bilang ng mga driver na pinatawan ng suspensyon sa kanilang lisensya. Sa tala ng LTO, aabot sa 671 drivers ang suspendido ang lisensya dahil sa road crashes at road rage incident. Kasama rin dito ang nasa 97 drivers na nagpositibo nang magsagawa ng random drug testing ang Philippine Drug Enforcement Agency. Ito ang pinakamabigat. Halos 100 dahil sa random testing na ginawa ng PIDEA ay nag-test positive for drug use. Hindi po katanggap-tanggap ito. Sa mga driver at operator ng mga buses and PUVs, hindi natin papayagan, hindi natin papalampasin ito. Sasabihin ko sa inyo, this is the first time na ganito kadami ang sususpinde. Ang pagkakaroon ng driver's license ay pribilehiyong ibinibigay ng gobyerno para sa isang taong nagnanais magmaneho ng sasakyan. Ngunit ang pribilehiyong ito ay pwede ring bawiin, lalo na't kung kaligtasan ng mga mananakay ang makokompromiso. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paalala po sa mga nagbibisikleta, lalo na sa mga lugar na maraming sasakyan. Mag-ingat po at laging maging alerto. Isang minor de edad na nagbibisikleta ang naaksidente sa Maynila matapos mabangga ng motorsiklo kagabi. Isang bumbero naman ang nilapatan ng first aid ng rescue team matapos itong magka-injury sa sunog sa Maynila kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Lisel na L. Sir, pwede po namin kayo tulungan. Sige po, salamat. Saan po pinakamasakit nyo? Pauwi na ng bahay galing sa trabaho ang 31 anyos na motorcycle rider. Pasado alas 7 ng gabi nitong April 22, nang bigla umanong sumulpot ang isang nagbibisikleta sa kanto ng Bulacan Street, patawid sa Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang motorcycle rider. Ito, mid-deform. Ito, masakit, kuya. Yes po. Saan pa may masakit, kuya? Ito. Okay lang. Sipitin natin. Para ma-check. May gagalaw. Sir. Kaya mo igalaw. Gagalaw ko na. Kaya mo straight. Dito kabila. Okay lang. Sige. O pa rin ko, check ko lang ha. Nagagalaw, sir. Yan. Nararamdaman.
Dito okay naman na. Dito sa ulo. Hindi natanggal yung helmet niya dito. Tumanggal. Pero kung may masakit ha. Dito wala. Dito sa leg. Wala naman. Upang maiwasang maigalaw at lumala ang injury, nilagyan ito ng splint. Bukod pa ito sa first aid na ginawa sa iba niyang injury. Ang nakabisikleta naman na 14 anyos sa Binatilyo ay tinulungan ng Baracom Volunteer Middletown. Dinala ng team ang rider sa Caloocan City Medical Center upang mabigyan ng karampatang atensyong medikal. Isang fire volunteer naman ang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue sa sunog na nangyari sa Barangay 650 sa Port Area sa Maynila kaninang madaling araw. Nagtamo ng gasgas sa kanang kamay ang bumbero pero hindi na ito nagpadala sa ospital matapos mabigyan ng first aid. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa The Hague, Netherlands na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Dumalaw na rin ito sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mahigit isang buwan nang nasa detention center ng International Criminal Court o ICC. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Okay naman siya. Okay siya, sir. Nakita niyo si Senator Padilla nung nakulong, di ba? Yes, sir. Malayo. Mas bad boy tingnan. Ngayon nagmukhang mayor. Nasa mabuting kalagayan naman. Inalagaan siya na maayos sa loob. Nagkita na rin sina Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa detention center ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ayon sa kongresista, maayos naman ang kalagayan ng kanyang tatay. Nagpasalamat din itong muli sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya sa gitna ng mga kinakaharap na kontrobersya. Pero okay man siya. Gusto niya paibalo sa inyo na he is in good health. Nalipay po siya. Sige lang, pakatok. Si Hanilet may seryoso. Sige, kuhan dito sa iyang check up siya na nairitan. Sige, basahin sa tiil. Pero okay ratanan. Okay ratanan. Salamat sa inyong tanan. Salamat. Gikan sa among pamilya. Magkakasama sa The Netherlands sina Congressman Pulong, partner ni dating Pangulong Duterte na si Hanilet Avancenia at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Ayon kay VP Duterte, babalik ng Pilipinas si Congressman Pulong bago ang 2025 midterm elections. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagbigyan ng Commission on Elections 2nd Division ang petisyon na layong kansilahin ang rehistro ng Pilipinas Babangon Muli o PBBM Party List. Ayon sa COMELEC 2nd Division, batay sa aplikasyon ng grupo, sinabi nilang sila ay isang regional party list sa Calabarzon. Pero batay sa ginawang pag-imbestiga, lumalabas na wala ni isa sa kanilang nominees ang taga-Calabarzon kundi pawang mga taga-ibang probinsya ang mga ito, partikular na sa Abra. Ayon sa COMELEC, ito ay misrepresentation o pagsinungaling at labag sa Party List System Act. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaari pa namang umapila ang grupo sa desisyon ng kanilang dibisyon. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez na nasa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Inanunsyo ng World Health Organization o WHO ang malaking pagbabawas sa mga operasyon at bilang ng mga empleyado matapos hindi bayaran ng US ang kontribusyon nito para sa taong 2024 at 2025. Ang hindi pagbabayad ng US ay nagdulot ng kakulangan sa pondo ng WHO na umaabot sa $650 million. Ayon kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang pagbabawas ay pangunahing mararamdaman sa Geneva headquarters kung saan babawasan ang senior leadership team
Mula 12 ay gagawin na lamang itong 7. Habang ang mga departments ay babawasan mula 76 na gagawin na lamang 34. Tinukoy niya rin na maraming tanggapan sa mga mayayamang bansa ang posibleng isara. Bagamat masakit ang desisyong ito, sinabi ng WHO chief na kinakailangan ito upang muling ituon ang organisasyon sa mga pangunahing tungkulin nito. Inilatag na ng US State Department ang kauna-unahang reorganization nito sa loob ng ilang dekada. Kabilang dito ang pagsasara ng ilang consulate at embassies ng US sa ibang bansa. Ito ang balita ni Lynn Perez. Region-specific functions will be consolidated to increase functionality, redundant offices will be removed, and non-statutory programs that are misaligned with America's core national interests will cease to exist. Isasara ng US State Department ang mga opisina at programa nito sa Estados Unidos at sa ibang bansa alinsunod sa direktiba ng Trump Executive Order na efficiency at cost-cutting sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, ang planong ito ay makatutulong upang alisin ang ilang dekadang bloat and bureaucracy ng ahensya. Nais din ng Secretary na maging prioridad ng ahensya ang America First policy. Ngunit giit ng State Department na hindi mass layoff ang isinasagawa nito kundi isang reorganization. This is a reorganization plan. It is not something where people are being fired. Ayon kay Secretary Rubio, patataasin ang functionality ng mga regional offices gaya ng consulates at embassies. Ayon sa State Department, nagsumite na ito sa Senate Foreign Relations Committee at sa House Foreign Affairs Committee ng plano nitong unang reorganization ng ahensya sa loob ng ilang dekada. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nasasama sa ceasefire talks sa London si US Secretary of State Marco Rubio at Special Envoy Steve Witkoff. Sa halip, dadalo sa pagpupulong para pag-usapan ang hiling na tigil putukan sa pagitan ng Russia at Ukraine, ang envoy ni US President Trump sa Ukraine na si General Keith Kellogg kasama ang mga opisyal mula UK, France, Germany, Ukraine at US. Mariing itinanggi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang ulat na maaaring kilalanin ang Crimea bilang teritoryo ng Russia kasunod ng mga ulat na ito'y bahagi ng negosasyon. Samantala, patuloy ang opensiba ng Russia sa kabila ng idineklarang Easter truce ni Russian President Vladimir Putin ayon sa British intelligence. Mariing itinanggi ng Hamas-run Gaza Health Ministry ang akusasyon na minanipula nila ang bilang ng mga namatay sa giyera matapos tanggalin ang mahigit 13,000 mga pangalan sa kanilang talaan. Ayon kay Statistics Head Zaher Al-Wahidi, hindi ito pagtatanggal kundi bahagi ng mas mahigpit na beripikasyon lalo na sa mga pangalan ng isinumite online ng mga kaanak. Ilan sa mga tinanggal ay napatunayang buhay, namatay sa natural na dahilan o hindi agad nakilala. Bagaman binatikos ng pro-Israel groups, sinabi ng mga eksperto tulad ni Professor Mike Spagat na wala siyang nakikitang intensyong manlinlang at ito ay bahagi lamang ng masusing pag-aayos ng datos. Mahigit 8,500 ektarya na ang nasusunog sa Ocean County, New Jersey dahil sa mabilis na pagkalat ng wildfire na nagsimula sa Greenwood Forest Wildlife Management Area. Nagresulta ito sa paglikas ng 3,000 residente at pagkawala ng kuryente sa higit 25,000 na bahay at mga negosyo. Isinara na ang bahagi ng Garden State Parkway, Route 9 at Route 532 dahil sa makapal na usok habang hindi muna ibinabalik ang linya ng kuryente dahil sa panganib nito sa mga bumbero at mga residente. Tanging 10% pa lang ng sunog ang nakokontrol at inaasahang maglalabas ng dagdag na impormasyon ang mga otoridad sa mga susunod na araw
hinggil sa pinagmulan ng wildfire. Sa ngayon, ang drought o tagtuyot at kawalan ng ulan sa mga nagdaang buwan ang tinitingnan nilang dahilan ng sunog. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Kinumpirma ng Department of National Defense na paparating na sa bansa ang ikalawang battery ng BrahMos missiles na binili ng Pilipinas sa India. Samantala, pinagtibay naman ng Pilipinas at Indonesia ang defense cooperation sa pagbisita ngayong araw ni Indonesian Defense Minister Zafri Samsudin. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ito at aming gagawin ang kailangan natin upang magamit ito ng tama. Parating na sa bansa ang battery ng Indian-made BrahMos missiles. Isang taon ito matapos doon sa bansa ang unang battery nito, Abril noong nakaraang taon. BrahMos ay isang supersonic cruise missile na magkatuwang na binuo ng India at Russia. Kilala ito bilang pinakamabilis at pinakamalakas na cruise missile sa mundo. May bilis itong 2.8 Mach o doble hanggang 3 beses ang bilis sa speed of sound at kayang marating ang target sa layong 290 hanggang 400 kilometers. Noong 2022, lumagda ang Pilipinas at India sa 18.9 billion pesos deal para sa 3 batteries ng BrahMos. Ayon sa US Marine Corps, ang BrahMos at Nemesis ng Estados Unidos ay mayroong pagkakahalintulad ang kakayahan. Gagamitin ito ng US Marine Corps sa nagpapatuloy na balikatan exercise. The Armed Forces of the Philippines has recently acquired the BrahMos Coastal Defense Cruise Missile System, and the Nemesis is a similar capability. So as we're working to ensure our interoperability, I think it's natural that we would bring a like capability to exercise alongside the Armed Forces of the Philippines. I agree because we are also looking at the capabilities that we do not have, we did not have before. So with the presence of the Nemesis, we are also intending to train that in conjunction with the BrahMos, with our BrahMos system. Samantala, sinabi naman ni Secretary Chodoro na ang pamahalaan ng China ang tunay na nagpapakita ng xenophobia at hindi ang Pilipinas. I will say without hesitation that they are the main cause of xenophobia. Plus, their Intelligence Act of 2017, which mandates every Chinese national to be an intelligence operative of the Ministry of State Security. Sabi ng kalihim, ang pamahalaan mismo ng China ang may gawa nito at kaya ang resulta nito ang kawalan ng tiwala ng tao sa mga Chinese na hindi naman dapat aniya mangyari. Nag-ugat ito sa paratang ng China na nagpapalaganap ang Pilipinas ng anti-China sentiment dahil sa mga pambabatikos ng Pilipinas sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. I think there is, if ever there is xenophobia, gawa ng overreach ng Chinese Communist Party at Xi Jinping. Hindi lamang sa buong mundo, kung hindi taong bayan nila mismo. Kaya ito ay nagiging resulta nito ang pagwawala ng tiwala ng tao sa common Chinese person na hindi naman dapat. Nag-courtesy visit at nagkaroon ng pagkikipagpulong si Indonesian Defense Minister Shafri Shamshadi kay Secretary Chodoro. Kasama nito ang commander ng Indonesian National Armed Forces na si General Agus Sofianto. Ilan sa kanilang napag-usapan ang pagpapatibay ng depensa ng dalawang bansa, ASEAN Solidarity, Trilateral Agreement kasama ang Malaysia at Disaster Response. Pinagtibay namin ang paglalalim ng kooperasyon ng Defense Department at ang ating sandatahang lakas. Lalo-lalo na sa Defense Industry Cooperation, sa ASEAN Solidarity, at pangatlo sa trilateral arrangement natin ng Malaysia sa ating southern boundary. At pang-apat, pinaka-importante dahil halos pareho ang mga hamon na hinaharap natin sa climate change,
joint climate change response and enhancement, katulad ng nung nangyari yung baha sa Bicol, nagpadala sila ng helicopter dito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan na maisulong ang digitalization at technological infrastructure upang makahikayat at gumanda ang pamumuhay ng mga mamamayan. Kanina pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Artificial Intelligence Ready na Hyperscale Data Center sa Santa Rosa, Laguna. Ayon sa Pangulo, kailangan ring mapangalagaan ang digital security ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. With these efforts of creating a more digitally connected and energy-aware environment, the inauguration of VSR signaled the country's readiness to attract the world's largest technology companies and showcase our regional competitiveness in the digital space. Lilikha pa ng mga oportunidad at pamumuhunan mula sa mga malalaking kumpanya ang pagtatayo ng mga world-class data center. Ayon kay PBBM, ang mga ganitong klaseng teknolohiya ay magpapabuti sa pamumuhay ng mga Pilipino. More than that, this technological development is an investment on the future of every Filipino. The Filipino student who studies and conducts research online, the small business owner who relies on social media and e-commerce, the Filipino worker who lives far from his or her family, counting on technology to bridge that distance. Sa panig ng gobyerno, ayon sa Pangulo, gumawa na ito ng hakbang upang maging maayos ang internet connectivity. Kabilang narito ang paglulunsad ng National Fiber Backbone Project na inaasahang matatapos sa taon 2028. Gayun din ang Free Public Internet Access Program na magbibigay ng libreng Wi-Fi sites maging sa mga malalayong lugar. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang mapangalagaan ang digital security ng bansa. In today's world, data is as critical as water and electricity. We need to strengthen further our digital infrastructure, especially for critical, private, and confidential data. We need to safeguard our digital security. We need to secure our digital future. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nais pang palaguin ng Russia ang economic presence nito sa Pilipinas. Ayon sa ambassador ng Russia sa Pilipinas, bunsod ito ng magandang ugnayan na umiiral sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, naniniwala rin ang Department of Trade and Industry na maraming makukuhang trading opportunities ang Pilipinas sa Russia. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. It means economic, scientific, maritime, every cooperation we can share with the Filipino partners could be very interesting for us. Marami pang oportunidad pagdating sa mga pang-ekonomiyang ugnayan ang Pilipinas at Russia. Ito ang nakikita ni Russian Ambassador to the Philippines, Marat Pavlov, na hinaharap ng umiiral na bilateral relations ng dalawang bansa. Anya, parte ng inisyatibo ng Russia na magkaroon ng Greater Eurasian Partnership upang pagandahin pa ang trade conditions sa pagitan ng Asya. Russia's idea is to remove trade obstacles and to switch, for example, to the transitions in transaction in national currencies. Ayon kay Russian Ambassador to the Philippines, His Excellency Marat Pavlov, nagpapatuloy ang friendly relations sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Dahil dito, kumpiyansa ang Russia na hikayatin ang kanilang mga negosyante na subukang mamuhunan sa Pilipinas. Trying to promote our trade, to facilitate our exporters to come here in the Philippines, to invest maybe here. Ngunit kaakibat nito ay dapat din naman aniyang mamuhunan ang mga Pilipinong kumpanya sa Russia.
Samantala, ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, bago pumutok ang geopolitical issues na kinakaharap ng Russia, ay maraming potensyal ang Pilipinas pagdating sa pag-export dito. We were able to really explore opportunities for the exports of coconut, fresh fruits, yung pong marine products natin. So sana po nagtuloy-tuloy kung hindi po nagkagyera at napasara natin yung ating post. Sa kabila nito, mayroon nang nagawang mga aksyon ng DTI upang patuloy na maiugnay ang mga Filipino exporters sa Russia. We still have a post in Dubai and also in Berlin handling Russia. So, may mga opportunities po na nasa scope natin out of Russia. Pwede pa rin po nating i-service. Ayon sa ambahador ng Russia sa Pilipinas, makatutulong ang patuloy na pagdalo ng dalawang bansa sa mga international forum upang mas maging bukas pa sa mga usaping pangkalakalan at ekonomiya. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumataas ang bilang ng mga reklamo laban sa mga pulis. Ito ang kinumpirma ng PNP Internal Affairs Service base na rin sa mga natatanggap nilang mga reklamo ng pang-aabuso ng mga tiwaling pulis. Nanindigan naman ang pamunuan ng pambansang pulisya na hindi na dapat bigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga pulis na nasasangkot sa katiwalian. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Maybe the reason why it went up is that people are now more motivated to file charges. Kasi sa totoo lang, kami dito sa Internal Affairs at panawagan ko nga ito lagi. Kung meron pong reklamo yung mamamayan natin, magreklamo, punta sila. Magreklamo sila. Kasi pag hindi nagreklamo, wala kaming magagawa. Aminado ang Philippine National Police Internal Affairs Service na dumarami ang pulis na nasasangkot sa katiwalian. Base sa datos ng PNP IAS noong 2023, nakapagtala sila ng nasa 1,897 na reklamo na iniimbestigahan. Tumaas ito sa 2,073 noong 2024, habang nasa 674 na ngayong taon simula January hanggang April 22. Kabilang sa iniimbestigahan na ngayon ng IAS ay ang ginawang pagpapalabas ng mga pulis sa detention facility ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD sa isang preso noong nakaraang bakasyon para maghotel. Maging ang lasing na pulis na pumasok, nanakot at nanakit sa mga residente sa ilang bahay sa Quezon City noong Linggo ay hindi rin ligtas sa investigasyon. Doon naman po sa parte naman po ng Internal Affairs Service, ay kami na rin po ay nagkaroon na po ng pre-charge investigation. Gumugulong na rin po ngayon ang aming mga investigador para po makalap na rin po yung mga ebidensya. At sa loob din po ng mga 7 araw ay lalabas na rin po yung formal na sakdal labang po dito sa mga nasangkot po dito sa insidente na to. Sinabi pa ni Attorney Dulay, posibleng mahagip ng kanilang investigasyon ang immediate supervisor na naturang mga pulis. So ang kasama po dyan sa pre-charge investigation po ay hindi lamang po yung involved na pulis, kasama po sa mandato at ng batas at saka po ng rules ng NAPOLCOM na kailangan din po titigan namin yung partisipasyon po ng mga superiors po nitong mga pulis na involved na to. Kung meron po silang kinalaman doon sa pangyayari at sila ba ay may pagkukulang kung bakit nangyari po itong mga ganong insidente. Paliwanag ng IAS, sakaling mapatunayan nagkasala ang mga inaakusahang pulis, maaaring maharap ang mga ito sa kasong grave misconduct at maalis sa serbisyo. Alam mo, ang pinakamabigat naman lagi, dismissal. Because dismissal in the police force as well as in the civil service, dismissal carries with it forfeiture of all of the benefits. So unang-una lahat ng kinita mo, kikitain mo, in the future mawawala. But more than that, I think, mas mabigat yung perpetual disqualification from government service. So, hindi ka makakabalik sa serbisyo, sa gobyerno. Hindi lang sa pulis, sa buong gobyerno. So, mabigat yun sapagkat yung kumbaga,
employment opportunities na nawawala. Ang National Police Commission sisilipin kung mayroong problema sa recruitment process ng PNP, kaya't maraming pulis ang nasasangkot sa katiwalian. Si IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay naman, sinabi na dapat palakasin ang integridad ng bawat pulis. Sa recruitment kasi basic skills lang naman tinuturo. Pero yung integridad at professionalism, yan naman totoo lang, hindi mo naman maaaring maituro lang sa classroom. Yan naman ay sinasaloob. Pag sinasaloob mo, siyempre ibang proseso din ang gagawin. Ang pamunuan ng pambansang pulisya, nanindigang hindi na dapat bigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga abusadong pulis. Sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, dapat na matanggal na ang mga ito sa serbisyo upang hindi na makagawa pa ng panibagong katiwalian. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang inihain ng Supreme Court ang kasong gross misconduct laban kay retired Court of Appeals Associate Justice Isaias Dikdikan. Kaugnay ito sa pagkakasangkot niya sa umunoy pagpatay sa abogadong si Attorney Joey Luis Wee. Inindorso noon ng National Bureau of Investigation o NBI sa Cebu Prosecution Office ang kaso laban sa kanya. Bibigyan si Dikdikan ng hindi lalagpas sa 10 araw para magbigay ng tugon sa kaso laban sa kanya. Ang abogadong si Wee ay binaril at napatay sa kanyang law office sa ground floor ng isang building sa Cebu City noong November 23, 2020. Nagtalaga ng 2 bagong justices ng Court of Appeals si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Mindanao. Ang mga bagong Court of Appeals Justice ay sina Edil Wasif Tapsiril Badiri at Geoffrey Wilcom Acebido. Pinalitan nila ang mga retired Associate Justice na sina Associate Justice Edwin Sorongon at Victoria Isabel Paredes. Naisagawa na ang kanilang panunumpa na pinangunahan ni Supreme Court Chief Justice Alexandres Mundo. Si Justice Badiri noong April 11 sa Session Hall at si Justice Acebido naman noong April 14 sa Dignitaries Lounge. Ang pagkakatalaga sa kanila ay inaasahan na magpapalakas sa Court of Appeals dahil sa kanilang karanasan, regional representation at commitments sa judicial reform. Punsod ng naging pangamba sa posibleng epekto ng reciprocal tariff ng United States, nais ng Department of Trade and Industry na magkaroon ng ibang mga potential markets sa iba't ibang bansa. Ayon sa DTI, hindi lamang dapat na dumepende ang Pilipinas sa Estados Unidos bilang major export country, kundi makahanap na rin ng karagdagang merkado sa iba pang mga bansa. Ito ang balita ni Mia Alonzo. I-expand po natin ang ating mga markets na pinupuntahan ng ating mga produkto. So, hindi na lamang po tayo magdidepende sa US or sa China, kundi po maghahanap po tayo ng ibang markets na pwede pong papuntahan ng ating mga produkto. Karagdagang export markets para sa Pilipinas. Ito ngayon ang tinututukan ng Department of Trade and Industry, bunsod ng naging pangamba sa epekto ng reciprocal tariff ng Estados Unidos sa mga imported na produkto na iluluwas sa kanilang bansa. Ayon kay DTI Assistant Secretary Foreign Trade Service Corps, Alma Argayoso, hindi na dapat maging dependent ang Pilipinas sa US, kundi dapat na i-explore ang malaking potensyal pa ng bansa sa mga pwede pang pagdalhan ng lokal na produkto. Actually, meron tayong unrealized exports amounting to 49 billion US dollars globally. So all we have to really do is to aggressively promote, to find new markets, niche markets for these products. Ayon sa DTI, hindi dapat na magkulong ang bansa sa isang export country lamang dahil malaki ang potensyal na magkaroon pa ng increased export ang Pilipinas sa mga lokal na produkto gaya ng mga marine products, coconut products, agricultural products, maging ang mga manufactured goods. Patuloy din ng ahensya sa pagkakaroon ng free trade agreements sa iba pang bansa o ang pagkakaroon ng kasunduan upang alisin ng balakid sa kalakalan gaya na lamang ng mga taripa o iba pang mga restriksyon upang magkaroon ng mabilis na palitan ng produkto at serbisyo ang bawat bansa.
Samantala, para magkaroon din ng kontribusyon sa pagkakaroon ng stable na trabaho sa bansa, target ng ahensya na muling ibalik ang lakas ng Pilipinas sa larangan ng pagmamanufacture. Tayo talaga is nangunguna sa ibang bansa. But over time, we lost our competitiveness to other countries. Ayon kay Asek Argayoso, mas napagtutuunan ng pansin ng bansa ang pag-usbong ng services industry gaya ng mga call centers at IT services, kaya unti-unting lumubog ang manufacturing side ng bansa. But unti-unti po nating binabalik yung manufacturing resurgence without also forgetting also the services, which is a big part of our exports na. Kaugnay nito, malaki ang nakikitang potensyal ng ahensya sa hakbang ng negosasyon sa mga bansa, lalo pa at nagpapakita ang mga ito ng malaking interes. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May koneksyon sa China ang mga naarestong espiya at nakumpiskang kagamitan sa espionage activities. Ito ang naging assessment ni Special Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairman Senator Francis Tolentino sa pagdinig ng Senado sa gitna ng patuloy na natutuklasang espionage activities sa Pilipinas lalo pa nang pumasok ang taong 2025. Ayon sa National Bureau of Investigation, mas marami pang mga kaso ng pang-espiya ang naitatala sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Mula sa Senado, ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. Live. Asher, ano-ano ba ang mga natukoy ng mga otoridad na espionage activities sa bansa na natalakay dyan sa Senate hearing? June, 6 na magkakahiwalay na kaso ng mga espionage activity sangkot ang ilang mga Chinese spies umano. At nakuhanan pa ito ng mga ilang mga modernong kagamitan sa pang-espiya, maging yung mga submersible drones na natagpuan sa iba't ibang lugar sa mga coastal areas ng Pilipinas. Ito ang ipinsinta ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan sa Senate hearing na isinagawa ngayong araw sa ilalim ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zone. Unang inilatag ng Philippine National Police ang mga naaresto nitong individual. Pangunahin na mga Chinese national at mga communication device na pinaniniwala ang cellular interception device. Sa masusing pagsisiyasat ng pulisya, hinihinala nilang ito ay isang International Mobile Subscribers Identity o IMSI o MC Catcher na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga cellular phone. Kaya rin ito na makapag-monitor ng usapin o usapan ng mga magkakausap sa cellphone o magpanggap na mga nagpapadala ng mensahe galing sa mga telecommunication company. An MC Catcher is a device also known as a cell site simulator or Stingray. It is a technical equipment used for intercepting mobile phone traffic and tracking locations data. Basically, the MC Catcher is a fake cellular tower acting between the target mobile phone and the service provider's real towers. It is considered a man-in-the-middle attack. Nagamba naman para dito si Senator Francis Tolentino, chairperson ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Ito ay dahil posibleng laganap ito na ginagamit ngayon sa bansa ng mga masasamang loob. So ito siguro yung nakakatakot na kagamitan kasi maraming pwedeng paggamitan ito. Yes, sir. Hindi lamang siguro sa espionage, baka pati sa eleksyon magamit ito, di ba? Yes, sir. Yung pagtatransmit halimbawa ng mga datos. Ilang espionage activity naman ang iniulat ng National Bureau of Investigation kung saan ilang Chinese nationals ang nahulihan na nag-i-install ng mga surveillance camera. Partikular na sa mga strategic na lugar kung saan may mga naval base ang bansa, gaya ng mga naarestong 5 Chinese nationals sa Palawan noong January 17. Ito po yung mga na-recover natin na equipments. This is a high definition camera, solar powered and can be remotely accessed, Mr. Chair. This is installed in a tree house in a resort in Palawan
And nakatutok po ito dun sa open seas wherein the movements of our naval assets has been recorded. Kinumpirma naman ng Philippine Navy na ang mga submersible drones na nakita sa iba't ibang coastal area sa bansa na ay yari sa China. Ginagamit nila ito upang mangolekta ng mga impormasyon na critical din sa underwater warfare. Yung yellow drone is designed to collect, we call that bathymetric data. Depth of water, salinity, conductivity, oxygen content. Yung black could also has the same capability, but it also has an AVS, acoustic vector sensor. Nagpipick up siya ng sound, how sound propagates or travels underwater. Sound propagation is very critical when it comes to undersea warfare. Sa taya ni Senador Tolentino, ang mga naturang ulat ng PNP, NBI at Philippine Navy ay magkakatugma lahat. Ito anya mga espionage sa kalupaan, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa mga coastal area ay isang uri lang na gawain ng espionage o pang-espiya. Huwag natin ituring ito munang drone. Nakalimutan nyo, diniscuss natin nung umpisa yung sa PNP, yung gadget, yung IMSI, grabber. Yung nakakuha ng mga text nyo, mga messages sa mga malls. Pinag-usapan natin yan. Yung mga nag-i-scam, pinag-usapan natin yan. Yung diniscuss ng NBI, yung pinaresent ng NBI, yung mga gadgets na nahuli sa El Grande, sa Palawan. Magkakatugma lahat yan. Isang related po lahat yan. At lahat ng tinuturo noon, papunta sa People's Republic of China. Sinabi naman ni NBI Cybercrime Division Executive Officer Attorney Van Homer ang Lubin, marami pang parehong aktibidad ng pang-espiya sa iba't ibang lugar sa bansa. Hindi lang sa Dumaguete, hindi lang sa Palawan, hindi lang sa Makati, baka mas marami pang iba. Marami pa po, Mr. Chair, at continuing po ang coordination natin sa Intel community para magkaroon po tayo ng law enforcement interdiction dito sa mga ganitong klaseng activity. June, inanunsyo naman ni Senador Francis Tolentino na magpapatuloy ang kanilang pagdinig ng komite bukas alas 9 yan ng umaga at inaasahan niyang mas marami pang mga resource person ang magbibigay ng kanilang testimonya sa espionage activity sa bansa. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Dagdag kaalaman po, ang linaw po ng tubig sa ilog, no? Pero wait, safe ba tong inumin? Alamin po natin. Oo, mukhang malinis, pero hindi ibig sabihin ay ligtas ng inumin. Even clear, cold, flowing water can carry harmful organisms. Ano-ano ito? Giardia, parasitic infection na pwedeng magdulot ng diarrhea at stomach pain. Leptospira, bakterya mula sa ihi ng hayop na pwedeng magdulot ng leptospirosis. E. coli, galing sa dumi at pwedeng makuha kahit walang amoy o kulay ang tubig. Ayon sa mga eksperto, untreated fresh water can carry 30 plus waterborne pathogens. Kaya kung di mo kilala ang source ng tubig, huwag uminom diretso. I-filter, pakuluan o gumamit ng purification tablets. Kaya alam niyo po, camping is fun, pero kung di ka mag-iingat, baka magkasakit ka sa tubig na iinumin mo. Ingat-ingat po. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Miyerkules. Salamat po at shoutout kina June Candilanza, Roberto Rosa, ganyan din po kay Jayran Solano, Veronica Ulnagan,
Yan din po kay Giovanni Pimentel at Joey Ray Villalobos. Shoutout din po kay Renabel Mercado. Yan po yung nag-message sa atin sa atin pong chat box patawag diyan. So, di ba? Comment box. Yan. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais na balikan sa Ito Ang Balita, maaari niyo po itong muling mapanood sa aming pong mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Kayo din po sa aming Facebook, TikTok, Instagram at X accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 12:2 na nagsasabi, ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon, ngunit kanyang parurusahan ang taong may masamang katha. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.